para ng mga kausalahan. Ako si Pastor Francis Soliman at sa ngalan po ng ating mga kapakiran sa CMI na Club, sumainyo ang pagpapalatiyaya ng Kristo. Amin pong ipinagpapasalamat ang 18 taon na kung saan kumilos at naranasan namin ang presensya ng Panginoon sa bahagi po ng Club na kung saan kumilos ang Panginoon sa bawat pamilya na bahagi ng ating iglesia doon. At sa taong po ito, ang ginamit ng ating Panginoon ay mga kababaihan, mga mothers natin sa church na kung saan pasimula po kami ng mga gawain, mga tinatawag namin mga kumari groups na kung saan ang mga mothers namin pinapasyal yung mga kumari, mga kaibigan na hindi pa nag-church. At dating mga kamarites na, pero ngayon sabi nga, sila ay tagapagdala ng mabuting balita. At gayon din po sa ating mga kabataan, at once a month, may isang Saturday, meron po silang evangelism drive sa may oval ng Dabdab. Kaya purihin po Panginoon sa patuloy ng pagkilos niya sa ating iglesia doon. At ako rin po ay nagpapasalamat, lubusan nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon. Dahil last month po ako po ay nagkaroon ng total thyroidectomy. Dahil may nakitang bukol sa aking thyroid. Pero sa biyaya ng Panginoon, ako ngayon ay sa inyong harapan, malusog na nagre-report. At maraming salamat dahil last week lang lumabas yung biopsy report at binayin po yung nakitang bukol. So, hallelujah! Pagin yung Panginoon. Tuloy na, sabi nga, sapat ang biyaya ng Panginoon. Ginagawa ko po yung mga ushers na makakatulog po na yung mga kasama natin sa ating pagkakaloob para sa mission. Alam niyo po ba na sa ating pagkakaloob every time Mission Sunday, kayo po ay nagiging bahagi ng ating mga gawain sa bawat iglesia natin. Mga branch churches tulad po ng CMI Tuaw, CMI San Manuel, CMI Arona, CMI Rolling, CMI Minan, CMI Tangleg, CMI Mexico, CMI Guayan, CMI Anunas, at ang CMI Lundal. Kaya maraming salamat po sa pag-suporta niyo sa ating mga mission churches. Kayo po yung hallelujah. Purihin ka o Diyos, dakila ka Panginoon. Tunay ka, nakapagdapat ka sa lahat ng aming papuri, pagdakila ka sa bahay. Ngayon, maraming salamat po sa patuloy na pagpaparami sa amin ng iyong biyaya sa pagkilos mo sa iyong presensya sa bawat araw ng aming mga buhay. Tuloy nga na sapat ang iyong biyaya. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapala sa amin, sa aking mga kapatid. At sa oras ito, aking dalangin na patuloy mo silang bigyan ng isang pusong nakahandang nagaganap at hanggang magkaloob para sa iyong gawain. Panginoon, ikaw ang patuloy na nagbigay para sa lahat na kanyang mapangailangan. At sa hindi maubos na kayamanan ng Panginoon, pagpalain mo po sila siksik, liglig ang mga akaw. Muli, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagkakila, ay sa ilang po. Ikaw lamang ang aming pupurihin, sasampayin sa mga buhay. Ngayon, bukas sa magkailangan. Kung aking panalangin, na may pasalamat at pagtitiwala sa pangalan naman po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Wasn't holding you up. Oh, there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make my father proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm,
Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagiging ng Panginoon. Welcome po ng Pastor Francis, Suleiman and family. Kahapon po kami ay nasa Mahina. Nag-celebrate ng 20th anniversary. Dito pala sa natin ngayon. Ngayon naman po ay sineselebrate ng anniversary din. I'm not sure kung 15 years sa ating pong branch ng CMI San Manuel. Mga ilan po mga announcements. Una-una po, save the date. Actually, this week na to, yung ating team night. This Thursday, 7 p.m. sa second auditorium. Lahat po ng ministry workers, hindi lamang leaders, lahat po ng ministry workers. Also, for our deacons, ilagay po natin sa ating kalendaryo ang third quarter fellowship, because fellowships na po ay September 14. Praise God. Tayo po ay nasa patuloy na serya na Honoring God in Our Family. At sa umaga ito ay ating pong tinignan tungkol sa pagiging merong kagandahan doon. Generosity, the giving lifestyle. Malapit na ang Pasko. 121 days before Christmas. At wala na siguro tatalo pa sa Pasko sa pagiging mga generous na tao, mapagkaloob, mapagbigay na panahon sa buong mundo. Yan ay pinaghahandaan, yan ay inaantay, yan ay inuutang, yan ay nagbibigay sa madami ng stress. Sigurado, sa linggong darating, September 1, ay na naman tayo ng whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets. Yung pag-aaral ko sana, kaya wala na mga panahon. I remember the child in the manger as he sleeps. The giving lifestyle, generosity, nagkakaroon ng loob, ang pagiging mapagbigay. Dalawang punto lamang po sa araw na ito. Una-una, ng mga balakid sa kagandahang loob, ang pangalawa, ng mga kahalagahan ng kagandahang loob. Una-una po, the hindrance to generosity ay idadaan natin yan sa katanungan. Una-una, is poverty an excuse for not being generous? Dahil ba sa kahirapan, hindi na dapat may kagandahang loob? Are we excused from generosity because of our poverty? Titignan po natin ang salita ng Panginoon. 2 Corinthians 8, 1 and 2. 2 Corinthians 8, 1 and 2. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Sa Tagalog po, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. So nakikita natin ngayon yung mga iglesia sa Macedonia naghihikahos. At karagdagan pa na sila ay mga Kristiyanong inuusig na maaaring nawalan ng hanap buhay, nawalan ng pag-aari, maaaring nag-iba ang kanilang standard of living, pero hindi nagbago ang kanilang standard of life. These churches in Macedonia continued to give despite their situation. At sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kalagitnaan ng lahat ng yan, doon pa rin na sila ay masayang-masaya. There is joy in the midst of all of this. So, maganda ang ating matutunan. Kung ibig nating magalak, ay matuto tayong magbigay. If you want joy, let us learn to give. At sasabihin niyo, siguro sa akin, Pastora, walang-wala na nga kami. Tama lang. Sa salita ng Panginoon ay binabanggit sa Luke 16:10. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much.
God cannot trust us with little, do you think He can trust us with much? Kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa kakaunti ng Diyos, mapagkakatiwalaan ba tayo ng Diyos sa sagana? Kung mayroong bang biglang bumagsak sa bakuran ninyo, nakasulat sa akin dito 1 million. Gawin natin 10 million pesos. Bumagsak sa bakuran, 10 million pesos. Ano ba ang inyong gagawin? Siguro hanapin niyo saan nanggaling ang 10 million pesos na ito. Kayo po may mag-offering, magkakaipo, mag-iika po. Alam niyo po, ano bang 10% ng 10 million? 1 million. Hirap ang isipin na ibibigay yung 1 million. Pero teka muna, example ko lang yan, nahihirapan na tayo. At totoo, hindi tayo tapat sa kaunti. Nahihirapan tayo lalo kapag madami na, kapag malaki na ang halaga. Natatandaan niyo po ba yung byuda, isang dukhang byuda na nasa templo na pinanood ng ating Panginoon ang kanyang pagbibigay? Basahin po natin yan sa Mark 12:43-44. Tinawag ni Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit sa marami kaysa sa inuhulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buong iyang ikinabubuhay." Ang buong ikinabubuhay. Ang binigay ng byudang iyon ay ang lahat-lahat. Walang natira. Ang pagiging mahirap, mga kapatid, ay hindi excuse na walang kagandahang loob. Everybody can give. Ang pangalawa, na hadlang sa pagiging generous. Must there be pressure to be generous? Dapat bang pinipilit ang magbigay? Sa kanila o sa church, dapat yan ba ay pinipilit? Basahin natin 2 Corinthians, continuing sa 2 Corinthians 8, verse 3 and 4. "For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministry to the saints." Sa Tagalog po, sila'y kusang loob na nagbigay. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, sapagkat mahigpit nila ang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangailangan. Really willing. Kusang loob. Hindi sila kailangang pilitin na tumulong. Sila pa nga ang nakiusap na bigyan sila ng pagkakataong tumulong. Mga kapatid, dito sa iglesia ito, hindi tayo mamimili. Amen po ba? Tama po ba? Nakita niyo na bang nag-tumbling ako dito sa stage na to para lamang bigyan diin na diin ang pagbibigay. Hindi natin pinipilit ang mga braso. Hindi tayo nag-guilt trip. We are never going to use any kind of manipulation. Hindi ko kayo pagsasabihan mga pangit na salita sa likuran ng pulpitong ito. Hindi tayo mag-house to house at tayo ay manghihingi sa mga kapatiran. Hindi po ako namumulpito. Hindi ko po kayo babataan. Hindi ko po kayo kakantsawan o bibiruin. Hindi ko kayo pag-agalitan. Hindi ko kayo hihiyain. Because giving that is not freely and not joyfully is not generosity. Yung pagiging may kagandahang loob at papagbigay, that comes from the heart because you want to. Hindi generosity yung hindi ka malaya at hindi ka nagsisiyahan at hindi mo maibig na magbigay. Ang ibig natin ay nalulugod ang Diyos sa atin. Pangatlong katanungan, I have given my
life to the Lord and the church, should I still give? Once again, 2 Corinthians 8, verse 7. But as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. Masagana kayo sa lahat ng bagay, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyo maging magsagana rin sa pagkakawang gawang ito. Hindi ko ba ang excuse na ako dahil ako naman ay nangangaral. Ako naman ay nagtuturo. Ako naman ay nananalangin. Di ba, excuse na ako sa pagtulong sa mga binagyo dahil umaawit naman ako. O ako naman ay naglilingkod sa Diyos. Purihin ang Diyos sa madaming biyaya na ibinigay sa iglesia ito. Pero meron pang isang biyaya na dapat ay sagana rin. Ang biyaya ng kagandahang loob. The grace of giving. So yun ang mga ilan sa mga hindrances sa ating magiging may generosity o kagandahang loob. Tingnan natin ang value. What is the value of generosity? Ano ang mga halaga ng kagandahang loob? Philippians 2, 1-5. Pabasahin po natin ito sa New Living Translation. Is there any encouragement from belonging? Is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from His love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. But don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Naway, sa Tagalog, naway, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. We are to imitate Christ. Na tayo ay mapagbigay at may kagandahang loob, ito ay isang dahilan upang tayo ay magkaroon ng isang buhay na may kabuluhan. You want to have a great life. Be a giver. You want to have a meaningful life. Learn how to give. Na makita ang magandang loob sa atin o hindi makita ito sa atin. Ay nagbibigay ng malinaw na indikasyon sa kalagayan ng ating kaluluwa. Sa kalagayan ng ating spiritual life, buhay spiritual, at sa kalagayan ng ating tunay na buhay. Ang sabi ni Dr. David Jeremiah, generosity is not about what's in your bank account. It's about what's in your heart. Pagiging mapagbigay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa puso, na ito ay kasunod sa direksyon ng ating Panginoon. The same care that our Lord Jesus has showed others in His time, dapat yun din ang ating attitude. So, value of generosity, number 1. Generosity makes us more like our Lord. Psalm 37:21, the wicked borrow and never repay, but the godly are generous givers. Kasama yun yung pagiging generous, kasama yun sa pagiging makadiyos. Hindi pwedeng wala yun. Ikaw ay makadiyos, malapit sa Diyos, nasa Diyos. Kasama yun ang pagiging mapagbigay. Sa Biblia daw ay nabanggit ang salitang believe ng 272 times. Ang salitang pray, 371 times. Ang salitang love, 714 times. At ang salitang give, 2,172 times. Na talaga makikita natin, in-emphasize ng Diyos na hindi niya tayo ay katulad niya na generous. Value number 2, generosity defeats selfishness.
The Proverbs 1:18 to 19. But these people set an ambush for themselves. They are trying to get themselves killed. Such is the fate of all who are greedy for money. It robs them of life. Alam niyo po ba, maraming problema sa bahay ng pagiging materialistic. Yan ang ating kapaligiran. Yan ang ating mundo. It's a selfish world. Pero kung tayo nagbibigay, and it doesn't matter if that's in church, o nagbibigay sa ating kapwa, kung tayo nagbibigay, hindi po ba nakakaramdam tayo ng gala? Hindi ba parang tumataba yung ating puso? Hindi ba parang lalong lumatalo yung ating pananampalataya? At kasabay nyo na ginawasak natin ang pagiging materialistic sa ating buhay. Generosity defeats selfishness. Pangatlo, generosity deepens our relationships. Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. Now, narinig na natin, unang beses na natin narinig talatang ito. There's a negative. Now, let's look at the positive side of where your treasure is, there your heart will be also. Ang palaging bunga ng pagbibigay, kung yan ay sa Diyos o sa ating kapwa, ay yung relationship ay lalong lumalawak at lumalalim. Lalo tayong napapalapit. Kung sa Diyos ang iyong pagbibigay, lalo kang nagiging malapit sa Diyos. Kung iba, sa iba naman, sa kapwa-tao, lalo tayong nagiging malapit sa kanila. So, our heart follows our treasure. Sa relationship natin sa pamilya, sa relationship natin sa mga kaibigan, sa relationship ng mag-asawa, ay di dapat nawawala ang generosity. At hindi naman, hindi ko sabihin na sundin lahat ang ibig o gusto ng asawa. To be generous with time. Be generous with love. Minsan na nagtanong kay Lolo Gabita po ay nagdala ng mga estudyante sa Taytay at ay lectures ni Lolo Gabita. At palagi na lang sa tuwing merong grupo na pumunta doon, ay palagi may nagtatanong na babae, Pastor, paano po malalaman na talaga siya na ang para sa akin? Sabi ni Lolo, meron ka ba siyang naibigay sa iyo? Kasi na, bulaklak ng palachoche. Meron ka ba siyang naibigay sa iyo? Ang sagot na ang babae ay, wala po. Sabi ni Lolo, hindi siya para sa iyo. Sapagkat ang tunay na nagmamahal ay merong generosity. Amen po ba? Generosity also helps our faith. 2 Corinthians 9:13. As a result of your ministry, they will give glory to God for your generosity to them. And to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. Ito pananampalataya natin ay parang muscle. Na kapag ginagamit natin ito, lalo lumalakas, lalo lumalaki ang muscle na ito. At ang talagang pinakamahirap na pagsubok sa ating pananampalataya ay minsan nakikita natin when it comes to our finances. Mga pati magtiwala tayo sa Diyos. At minsan ay madaling magtiwala para sa ating sariling pangangailangan. Kapag tayo may karamdaman, kapag mayroong kulang sa budget, pambayad ng tuition, mas madaling manampalataya sa Diyos. Pero pagdating doon sa pagtitiwala sa Kanya, na tayo ay susunod sa Kanyang mga utos tungkol sa pagiging generous, ay minsan ay nagkukulang ang ating pananampalataya. Kailangan ng exercise natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay, sa pamamagitan ng kagandahan ang loob. Sa inyo pong thank you, church, sa inyo pong lahat na tumutulong kapag meron tayong announcement, for example, doon sa mga nasa lantanan ng bagyo. Maraming salamat po sa inyo. Nakarating po ang lahat ng yan sa Philippine Red Cross. Nagalain po kayo ng ating Diyos sa inyong kagandahan loob. Let me tell you this, church. Siguro ay dahil ako ang
senior pastor ng church na to, kaya masasabi ko to. You are the most generous church. At salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa iyong pagsunod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa pagtulong ninyo at sa pagsuporta sa inyong mga love offering and guys. Lord, meron tayong mga bagong aircon. Thank you, Lord. Ganda na ginagawa ng Diyos sa ating kalagayan. Hindi ko kailangan pilipitin ang iyong mga braso. You know how to give. Siguro kung merong legacy ang iglesia ito, una-una ay yung ethics. We try to follow pastoral ethics and ministerial ethics. At ang pangalawa siguro ay ito. This church knows how to give. This church knows how to find. At ang lahat po ng papuri ay sa ating Panginoon. Huwag natin palapasin ang mga opportunities ng pagtulong. Let's exercise our faith. Generosity is a blessing for us. Psalm 112:5, good will come to those who are generous. Bless tayo kapag mapagbigay tayo at nakakahawin natin. God will, and He will always bless generous people. For example, si Brother Ben. Sa kanyang faithfulness sa iglesia nito, pero may karagdagan pa yun. Sa kanyang pagtulong sa marami sa atin. We can truly say, He is generous. I don't think masasabi natin na sa dami ng tinulungan ni Brother Ben ay naghirap siya. No, hindi siya naghirap. Lalo pa siya na-blessed. It is more blessed to give than to receive. Ang pinakamasasayang tao sa mundo ito ay ang mga tao na nakapagbigay. The happiest are the givers. So generosity within the family. Minsan generous tayo sa iba pagdating sa ating pamilya. Para tayo ay nagpupunan. But within the family, generosity pleases God. Parents, be generous to your children. Maaaring nasa kanila lahat ng kanilang kailangan, lahat ng mga gadgets. But be generous with your time. Be generous with your care. Be generous with your love. And children, lahat tayo ay children. Maaaring ating mga magulang ay umuwi na sa Panginoon, pero dapat pa rin padalahanan lahat ng mga anak na maging generous sa kanilang mga magulang. Hindi po ba? Minsan-minsan, dalhan ng pansit. Minsan-minsan ipasyal. Minsan-minsan ibili ng mga pangangailangan. Sa akin pagpunta sa Jacksonville, mga nakaraang taon, magmula 2021, ay wala akong maibigay sa aking mga magulang. Lahat ng pangangailangan ay natin. So, ang aking ibigay, at ito ay alam ko ng aking mga anak, sapagkat sinabi ko sa mga anak ko, kapag nasa Jacksonville ako, ang priority ay ang aking magulang. Special as mami. Na kung ano kanilang kailangan ay aking gagawin. For example, madami ng mga damit na malalaki. Si mami, dati po si mami is large, extra large. Ngayon siya small, extra small. So, ang daming mga damit na nakasabit sa closet, hindi niya makita. Lahat na lang ang kanyang isusot ay ang lalaki. So, isa na sa ginawa namin magkakabit ay ilinis namin ang closet. Pinabinaan namin lahat ng mga malalaking gamit. Iniwan na namin talaga nagkakasya sa kanya. Kasi hindi siya nakita ako mag-anak. Kung kailangan maglinis, kung kailangan maglinis ng general cleaning, po ang ginagawa. Kung kailangan sila galing sa doktor, kailangan pick
Sobrang maiksi na lang ang panahon. Ayoko magkaroon ako ng pagsisisi na hindi ko pinalilikuran ang aking mga magulang. Help us be generous to our parents. Ang ating pong mga parents na hindi na tagapag-alaga ng apo. Sa ating pagbibigay sa ating Diyos, ibigay natin ang pinakamainam. First and the best, and ang nasa Proverbs 3:9 and 10. Honor the Lord with your possessions, and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Ay po natin. Thank you, Jesus. Panginoon, sa iyong magandang loob, hindi namin matutungkol sa ito, Panginoon, bakit you are so generous to us. You have given us your only begotten Son. Kaya hindi ko sa umaga nito, mga kinalangin, makarating ang iyong mensahe sa puso ng tao. Kung kami, Panginoon, ay naging selfish, Lord God, forgive us. Palitan mo, Panginoon, pag-uwi mo ang aming buhay. Hilig namin mo, ikaw, ako, Panginoon, kami lahat, O Diyos, na maging katulad mo. Generous from the heart, faithful to your word. Salamat po, Diyos, pagpalain mo ang iglesia nito. Kaya ako, Panginoon, manatili sa puso ng bawat isa. Ang kanilang pagsuporta sa gawain ito. Ang kanilang pagkatapat sa kanilang pag-ibo sa kanilang mga offerings. Sa pag-ibigay sa missions at sa sote. Salamat po, Diyos, pinupuli ka namin ibigay sa iyo ang lahat ng walhati. Sapagkat tunay ka, O Diyos, mabuti ka, O Diyos. At hindi mo kami pinababayaan. Hindi kami nagkukulang sa iyong walhati, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At lahat ito, patuloy na patuloy. Ibigay ka ng aking sa akin. This is my desire to honor you.
give you my heart, give you my soul. Sing it again, church. Give you my heart, give you my soul. Sing that chorus one last time. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Salamat Panginoon sa iyong kagandang loob sa amin. Inaalam namin Panginoon ang madaming pagpapala na aming natanggap na galing sa iyo. Salamat Panginoon. Make us generous. Inaalala din namin Panginoon ang aming mga kapatid na may karamdaman, nagkakalala kay Bertilio Lavira, Tony and Alice Totano, Yolanda Samson, Josefa Adanigin, Zenny Gomez, Sister Zen Gomez, Pastora Ricky Chan. Lord God, we pray for complete healing for each other. Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, ibigay sa kanila ang Diyos na kagalingan at kalakasan. Sa aming mga kapatid na labyahin, Panginoon, Brother Arte and Lolita Villa. Valencia couple. The Renzo couple, Lord. Bless them, Lord, as they travel. Panginoon, mag-ingat sa bawat sa kanila. Sila kami maging pagpapala sa kanilang mga aabutan kung saan sila pupunta. Let them be a blessing to their family, Lord. Salamat mo, Diyos. Ikaw nga, Panginoon, magbigay sa amin ang buong kagalaman at kapayapaan. Sa buong isang ligo, Panginoon, ang iyong pag-iingat ang aming hinihiling. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga karamdaman, ng mga kapahamahan. At ibalik kami dito sa Iglesia, Panginoon. Handang magpulit, handang magbigay sa iyo ng lahat ng walhati. Salamat, Panginoon. We give you all the praise and all the honor. This is our prayer today. In Jesus' name, and all God's people say, Amen. Amen.